Mga kaibigan, salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po ating pagpatuloy ang ating pag-aaral. So dito po tayo sa James chapter 4, verse 13 through verse 17. Ang pinag-aaralan po natin dito kung paano ni-remind tayo ni James about yung uncertainty of life. That life is just a vapor. So, kailangan po tayong magkaroon ng wisdom, magkaroon po tayo ng tamang understanding kung about life. Na life is so short, so let us live with a proper understanding upang hindi po masayang yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, number 1, na pag-aralan natin that life is short. Kaya nga, kung malalaman natin yung ganung katotohanan, then, dapat po tayong bilang isang anak ng Diyos or bilang mananampalataya, dapat po tayo magpatuloy na magtiwala at mag-trust sa kapangyarihan ng Diyos at patnubay ng Diyos sa ating buhay. So, wag po nating ayan na maisang tabi, kundi kailangan natin na bigyan ng authority ang Panginoon sa ating buhay. Sabi nga ni Paul, no? I can do all things. Hindi ito base sa kanyang karunungan or talento, kundi sabi niya, I can do all things through Christ na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Ito po ay isang katotohanan na hindi natin pwedeng is-separate sa ating buhay because without Christ, wala po tayong pag-asa. No? Without Christ, there is no hope. So, ang importante po na ma-realize natin na kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Although God has given us the freedom, but that freedom should be used in a proper way. No? Hindi na nais ng Panginoon na mamuhay tayo na hindi siya kasama. But we must walk with Him along the way. No? Kailangan po natin siya na magbigay at maggabay sa atin, magbigay ng karunungan, awareness. So, number 2 po, dapat ma-realize din natin na hindi lang that life is a short or a vapor. Makita rin po natin base dito that God is sovereign. Ibig sabihin that He has the full authority. Yung mga tao dito na nagbigay ng salaysay na they will go to a city and they do such planning. So ano ang sinabi ng Panginoon? No? Na it is foolish to do such thing without considering yung guidance at yung wisdom ng Panginoon sa mga bagay na gusto nating gawin. So dito po, yung pinakita ni James sa atin is that these people, they are planning as if they have the capacity and the power to control everything, that they are even powerful than God. So yung makikita po natin yung they arrogantly making plans for their future, for their financial security, which is hindi naman po masama na maghangad ng security sa ating buhay. But ang problema lang po dito, once they planned, once they make this process, they conclude na ito yung gagawin nila, isa pong problema ang nakikita natin is that they did not include God sa kanilang pagpaplano. So, makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na this is a wrong thing to do. They are assuming that they are in control of their future. Tandaan po natin, ang Panginoong Diyos lamang po ang may kapangyarihan at ang may control sa ating buhay. Kaya nga sa verse 15, kung babasahin natin, ito dapat ang ilagay natin sa ating mga puso. Okay, sa mga isipan natin, sa ating puso, dapat po ito yung acknowledge ng bawat isa. So bilang mananampalataya, dapat po ang i-acknowledge natin ito sa verse 15. For that ye ought to say. Ito daw po dapat ang ating sabihin. Ano po yon? Kung luluobin ng Diyos, tayo ay mga bubuhay at ito ay ating gagawin, ito at iyan. Sabi ni James, sabi po doon sa verse 15, For that ye ought to say, if the Lord's will, we shall live and do this
or that. So what I am trying to show you here is that hindi po ito hindi ito formula ni binibigay ni James para lahat ay okay. Hindi po. Ito po ay isang kaparaanan bilang isang mananampalataya that we should consider ang Panginoon. Kasi kung ikaw ay isang mananampalataya, you must always rely upon the power and the provision ng Panginoon. Okay? James is just giving us the mindset that we need to put in our... Dapat ito daw po ang tumagos sa ating isipan, sa ating mga puso as we live our life in this earth. We need to be aware yung power ng Panginoon, that God is sovereign. No? Tayo po ay hindi. Kaya nga, sabi nga po ng Biblia, His thoughts are not our thoughts, or yung ways niya, hindi rin po nating ways. Yung time ng Panginoon, hindi rin natin kamukha sa time natin. So, ang pinapakita lang ni James dito is that we should say, kung ito ay luluubin ng Diyos, kung ito ang will ng Panginoon, then I will do this. So, ang lesson na pinapakita po dito is that, or yung helpful lesson na kailangan nating malaman sa ating buhay is that God is God and we're not. So, He's sovereign and we're not sovereign. He controls the future and we do not have that capacity and power to control our future. So, ano ang pinapakita dito, no? Is that we must trust God only as the true source of our security for the future. Marami pong mga tao today, no, iniiwanan nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon because natatakot silang harapin yung bukas. Natatakot sila, baka wala silang mga bagay-bagay na dapat nila ma-attain sa kanilang buhay. Natatakot sila dahil wala silang bahay. Natatakot sila dahil wala silang financial security. And they spend all their time and yung buhay nila na makapag-accumulate ng mga ganitong bagay. Pero titingnan po natin, no? Ang katotohanan, mga kaibigan, is that you cannot bring those things when you leave this earth. Kaya nga sabi ni Job, naked I came, naked I'll go. So, kung titignan po natin, ano po ba talaga yung mahalaga? Ang mahalaga po yung ating relasyon sa Panginoon. Mahalaga po yung relasyon ninyo sa Panginoon. Gaano mo kakilala ang Panginoon sa inyong buhay? Yun po yung importante. You may have all the money in this world. You may have all the possession or yung pleasure ng mundong ito. Pero without the Lord God living in your life, that is useless. Sa Biblia po sinasabi, no? You may gain the whole world. What can you find in this world? Yes, money, wealth, yung happiness na pinapagkaloob ng mundong ito. But let me tell you, without Christ living in your heart, you're the most miserable person. Kaya nga po bilang isang mananampalataya, pinakita ng Diyos yung tunay na, or saan mo makikita yung tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan po ay nang bumula lang po kay Kristo Jesus. Kaya nga po, kung hindi niyo po kilala ang Panginoon, papasokin ninyo sa inyong puso at ma-realize ninyo yung tuwa at galak na ibibigay sa inyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito po, i-acknowledge natin sa ating buhay that God is sovereign, that God is the Lord of our life, and that Christ is in charge of the life that we have. Siya lang po ang may control, siya po ay nagmamayari sa ating buhay. Bigyan po natin siya ng karapatan. So, titingnan natin ano po ang nangyari, bakit ganito po ang naging decision nila. First of all, yun po yung tinatawag nating pride. So, yung pong arrogance of being self-sufficient. Ito po yung makikita natin sa ating mundo ngayon. No? Sabi nila, hindi na nila kailangan ng Diyos because they feel okay. They seems like they're alright and di na nila kailangan ng Panginoon. Pero titingnan lang po natin na napakahalaga na magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Ano po dapat nating gagawin? I-humble po natin yung ating sarili sa Panginoon.
at ihingin po natin na i-reveal ng Panginoon sa atin kung ano yung will niya para sa bawat isa. Tingnan ninyo ito po yung will ng Panginoon sa bawat isa. Verse 17, "Therefore to him that knoweth to do good and do it not, to him it is a sin." So yung will ng Panginoon po ay magkaroon tayo ng wisdom, magkaroon po tayo ng way para ma-realize natin na ano ba yung mga tama, ano ba yung ikakagalak ng Diyos sa ating buhay. So dito po makikita natin that James is urging us, James is trying to help us focus dun sa command ng Panginoon. Ano po ba yung mga dapat gawin ng isang mananampalataya? First of all, yung isuko niya yung kanyang buhay, ibigay niya yung kanyang buhay sa Panginoon. At ang I believe kasi yung one of the constant battle natin is yung akala natin we don't need help. Akala natin kaya natin, pero kung titingnan natin, without the Lord Jesus Christ sa ating buhay, without God moving and helping us, ano yung magiging resulta or ano yung magiging kapalaran natin? That's why bilang isang mananampalataya, we have to put God as the center of our life. So ang goal natin dito is that God will give us the wisdom, God will give us the knowledge na turuan tayo kung paano mailwalhati natin yung Panginoon sa bawat oras na ating gugulin sa ating buhay. Napakasarap po na kilala natin ang Diyos para magkaroon tayo ng tamang goal. Kasi pag kilala mo na ang Diyos, once you come to that point of your life na binuksan mo ang iyong puso, pinapasok mo ang Panginoon, bibigyan ka niya ng tamang perception sa buhay. Ngayon, hindi ka na lang nabubuhay para sa sarili mo, but you live for the Lord. Kaya nga, as you spend your time here, dati kasi, nung hindi tayo Kristiyano, ang goal natin is yung kung anong meron ang mundong ito, kung anong meron ang ating mga kapwa, gusto rin nating magkaroon ng ganun. And when we come to the point of understanding na hindi lang pala yun, that there is more, that life is not just about the things of this world. Kaya nga, ang gagawin po natin is that we must realize yung kaiksiyan ng buhay. So my goal and my prayer is that God will give us the wisdom na magkaroon po tayo ng total dependence upon God, na patuloy nating alalahanin na siya ang Diyos at siya yung may authority sa atin. Kaya nga ang goal dapat natin is paano tayo mamuhay na may magkakaroon ng magandang result. So first of all, we have na dapat ang gagawin natin is yung saliksikin yung salita ng Diyos, pag-aralan, lalo pa tayong lumago, at nawa na bilang isang mananampalataya, mabigay natin yung dapat para sa Panginoon, no? Na mag-glorify natin siya, and perhaps yung ating spiritual life, yung goal natin is we'll spend it in the Word of God, yung sa prayer, no? Napakahalaga po ng prayer sa buhay ng isang mananampalataya. We believe in the power of prayer. I believe in the power of prayer dahil malaki pong bagay ang nagagawa ng panalangin. Minsan po, no, yung mga mananampalataya, they forget yung power ng prayer. Napakahalaga po ito na bigyan po natin ng pansin ang ating prayer life. Marami pong bagay-bagay, marami po tayong dapat ipanalangin. Kailangan po ipanalangin natin yung ating mga mahal sa buhay. Panalangin po natin yung ating serbisyo sa Panginoon, na magkaroon tayo ng katapatan, magkaroon po tayo ng humbleness, at magkaroon po tayo ng tamang understanding about the life that God had given us. Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay upang ito ay gugulin natin at magbigay ng kalwalatihan sa Kanya. Kaya nga mga kaibigan,
just the point of knowing these verses, sabi ni James, no, we don't know what is life. It's just life. Life is just before. Pwede pong ngayon malakas tayo. How about the next day? So why don't we spend our life na ito ay buhos natin? Kasi ang problema, there are many Christian in this world that they are not totally committed. Committed lang po sila once nakita lang nila yung blessing sa Panginoon. Pag hindi nila nakikita yung blessing ng Panginoon sa kanilang buhay, they will stop. Hindi po yun ang gusto nating mangyari. Whatever state, whatever condition, kung saan man po tayo dalhin ng Panginoon, dapat maging tapat tayo. Dapat po na ibigay natin yung Panginoon kung ano yung nararapat na para sa Kanya. Kaya nga, realizing yung iksi ng buhay, we must spend it the way na magkaroon talaga ng impact, hindi lang po sa sarili natin, maging sa ating pamilya. My prayer is that the way I live my life or the way you live your life, ito po ay maggamit upang yung mga tao na nasa paligid natin, ma-realize nila na tunay nga na may Diyos. Kung hindi po nila makikita kasi sa atin yung tamang pamumuhay, yung tamang pagmamahal natin sa Panginoon, and it will be hard for them to realize na totoo nga ba na may Diyos, totoo nga ba na binago ka ng Panginoon. Kung hindi nila makikita yung faithfulness, kung hindi nila makikita yung katapatan mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, kaya nga napakalaki po ng responsibility natin. And I believe the reason na inaalaw tayo ng Panginoon na mabuhay dito sa mundo because God can just, nung tayo ay maligtas, pwedeng tanggalin niya tayo, but God has a purpose. Na ang purpose ng Panginoon na tayo ay lumago sa pananampalataya at tayo ay magamit dahil ang gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo, sa pamamagitan ng buhay ko, sa pamamagitan ng buhay ng mga mananampalataya, ma-realize nila na may Diyos na nagmamahal, na Diyos na tapat. Kaya nga po, ipakita natin yung katapatan ng Diyos dahil sa ginawa niya sa ating buhay. Ako po ay nagpapasalamat na binigyan ako ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon na paglingkuran siya. Marami pong mga panahon na nasira, maraming mga panahon na pinalampas, mga pagkakataon na hindi ko binigyan ng pansin. Kung titingnan po natin, hindi na natin yun maibabalik. Pero as the Lord give us another day, sapat po ang goal natin, Lord, gagamitin ko to para ikaw ay maluwalhati, at ikaw ay makapagbigay ako ng kapurihan sa inyong pangalan. Dapat po yun ang ating goal. Kaya nga, dito pa pinapakita ni James, hindi masama na magkaroon tayo ng security. Hindi masama na maghangad tayo ng security. Pero ano po ang problema? They forget, no? They forget about God. They forget the sovereign God. They forget yung dependence nila sa Panginoon. They forget so many things. And sabi nga po sa verse 16, they're rejoicing or you rejoice in your boasting and such rejoicing is evil. Dahil pinapakita po dito na ito na lang ang gawin natin, ito yung plano natin, but in their planning, God is outside. So tandaan po natin, no? Sa bawat gagawin po natin, sa bawat plano, as we spend and as we use up all the years na ibibigay ng Panginoon sa atin, sometimes ang gagawin po natin, let us look back and try to analyze. Ano yung ginawa ko last year? Ano ang nangyari sa buhay ko last year? Is it really, sasabihin mo ba na fulfilled? Sasabihin mo ba na yung mga result na you are really satisfied na ito yung naging result? But we should be thankful na binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong taon upang maiayos yung mga hindi natin nagawa. Bakit hindi natin gawin sa araw na ibinigay sa atin ng Panginoon? Yung mga remaining days na ibinigay natin ng Panginoon sa atin. We never know. Kaya nga po, we must live wisely. Paul says, redeeming the time, for the days are evil. Kaya nga po, dapat magkaroon tayo ng urgency. No? Dapat, ang problema po kasi ngayon, maraming mga Kristiyano na nakikisabay
sa trend ng mundo today. And nawawala na po yung focus nila yung sa bagay na napaka-importante. Tulad po ng paglilingkod o yung pagsisimba. There are many Christians that they think na hindi na ito yung trend today, and they're changing their ways, yung lifestyle. Hindi po yung pwede dahil nilagay tayo ng Panginoon dito to attract people at idalhin sila patungo kay Kristo Jesus. Kaya nga mga kaibigan, James is reminding us, he is reminding us that bilang isang mananampalataya, not only we proclaim that we're Christian, but through the lives we live, dapat may proclaim din natin ang Panginoon. Sa ating salita, dapat may proclaim natin ang Panginoon. Sa ating mga gawa, dapat may proclaim ang Panginoon. At the way we love others, may proclaim natin yung Panginoon. Kaya nga po, when we look at this, sabi po sa verse 7, therefore to him that knoweth to do good, and doeth not, it is a sin. Alam po natin na it is right to serve the Lord. It is right to include God in every planning that we do. It is good to put first God first in our lives, or at hindi po natin ito ginagawa, then that is a sin. And I hope ito ay magbigay sa atin ng challenge. I hope you will be challenged to live for the Lord. And yun po yung goal natin dapat, especially these days na nandito tayo sa mundong ito. If you look at your surrounding, palala na po ng palala ang ating mundong ginagalawan. At kailangan po ng mga Kristiyanong seryoso sa kanilang paglilingkod. Pwede mo bang sabihin na ikaw yon? If you do not, kung titingnan mo yung buhay mo, at itsusurin, you'll examine your life, do you see that you are really focused on the spiritual or yung mga bagay lang dito sa mundo? So we have to check our relationship. Check po natin yung time natin sa Panginoon. Gaano karami yung time na ini-spend natin sa Panginoon. And nakakalungkot po that there are many Christians, they lost the fire, yung fervency na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga po, we have to pray for one another. We have to pray for our brothers and sisters in the Lord na manumbalik yung init ng paglilingkod sa Panginoon. Kailangan po ng Panginoon ng mga katulad ninyo, mga mananampalataya na may fire sa kanilang mga puso, yung desire. Kailangan po ng desire, kailangan po ng passion. There are many people that they have passion sa ibang bagay, pero wala po silang passion when it comes sa spiritual na mga bagay. Kaya nga po, ang panalangin ko na bigyan tayo ng Panginoon ng desire sa ating puso na maglingkod, maging tapat, at that we will have that burning desire to spread not only the gospel but to spread yung truth of the Word of God. Tandaan po natin na napakahalaga na ma-realize natin that we are in this earth for just a moment only. Hindi po tayo mananatili dito sa mundong ito for eternity. Life has an end. Dahil po ang tunay na mananampalataya, our place is not this world. Ang ating place is in heaven. So while we are in this earth, dapat mag-set po tayo ng goal. Ano ang gusto kong gawin? Ano ang plano mo? Ano yung goal mo? Yung goal ko po is that all my loved ones will come to know the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Ang goal ko po ay yung aking mga anak, that they will follow and serve the Lord. But of course, they will not do that if ako mismo hindi magpapakita ng katapatan, ako mismo hindi magpapakita ng pagmamahal sa aking Diyos. So kailangan, it will start from me. It should start from you. Kasi kung sasabihin natin sa mga iba, kailangan maging tapat kayo, dapat ito ang inyong gagawin, pero hindi po natin ginagawa, then it will not be an effective example doon sa mga taong nasa paligid natin. So my prayer is that God will give us the wisdom. My prayer is that God will be glorified, that God will make us a godly Christian,
that God will make us a godly individual, and not only that, that God will always allow us to depend upon His power, His knowledge, and His vision. Ang prayer ko is sana kung nanlamig kayo sa inyong paglilingkod, nawala yung yung commitment ninyo sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Nanlamig ka dati, no? Napakasigasig mong maglingkod sa Panginoon. There's no Sunday na namimiss mo yung there's no Sunday na mamimiss mo ang na hindi ka nakakarating sa service or sa pagpunta sa simbahan. You never miss any Sunday, but suddenly may nangyari sa iyong buhay at yung iyong paglilingkod nag-decline at nawala ka at nanlamig. I hope that God will touch your heart once again at sana bigyan ka ng Panginoon ng awareness that you are saved for a purpose. That purpose is to glorify and magnify God in your life. So, di ko po alam kung ano yung condition nyo today. Di ko rin po alam kung ano yung sitwasyon mo sa buhay today. But I believe God knows everyone's heart. Alam ng Panginoon ang buhay mo. Alam ng Panginoon ang nangyari sa'yo. Kung isa ka na nanampalataya, na nanlamig, gusto ng Panginoon na manumbalik ka because remember, life is short. Let us grab and use all the opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa atin. You wasted so many opportunities sa buhay mo, then God is giving you another privilege. God is giving you another second chance. Bakit hindi po tayo manumbalik at maglingkod ng tapat sa Kanya? So, gusto ko pong ipanalangin ang bawat isa na sana kung kayo po ay nakikinig sa aking mensahe, na kayo ay ipuan ng Diyos upang kayo ay manumbalik at magkaroon ng sigasig at fire muli sa inyong mga puso. At kung hindi ka pa saved, ninanais ng Panginoon na ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na wala hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa amin. Salamat sa bawat taong nakinig. Nawa na ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanilang buhay. Di ko po alam, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa. Marahil, Panginoon, may mga kaibigan, mga kapatiran na nawala po ng effectiveness, nawala po yung desire, nawala po yung fire sa kanilang puso, yung passion na maglingkod sa inyo. Ang dalangin ko po na ipuin mo po ang kanilang mga puso, ibalik. And I believe, Lord, that you can do that because you are powerful. Lord, yung mga hindi pa po nakakilala sa inyo, bigyan mo sila ng pagkakataon na makilala ka at sila po ay mga ligtas. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Salamat sa muli sa pag-remind mo sa amin that life is short and give us wisdom, Lord, na mabuhay ng nararapat at Panginoon, ang aming buhay magbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Salamat po. Ito pa ang dalangin, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong oras na ibinigay. At sana sa susunod ay samahan ninyo po ako upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Nawa kayo po ay nabusog sa kanyang salita. At once again, i-remind ko po kayo na patuloy po nating mahalin ang Panginoon. Patuloy po nating paglingkuran ng Panginoon dahil ito po ang nararapat. Tandaan po natin, life is short. Time is short. So let us redeem it. Let us use it for His glory, for His purpose. At the end, magkakaroon po ng magandang result. And of course, gusto ng Panginoon na maging ilaw at a light and soul of this earth ang bawat mananampalataya sa Kanya. Kaya maraming pong salamat sa inyong pagsunod. Mahal po kayo ng Panginoon. Patuloy nating mahalin at paglingkuran ng may katapatan ang ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat. And I hope you will help me once again next week or next time na magkita-kita tayo. I hope na subaybayan niyo po at suportahan ang programang Walk with the Lord. Kung ano man po ang inyong mga katanungan, pwede niyo po kaming tawagan or pwede niyo po akong email sa aking email account, ptr.noveno, ptr.noveno@
hotmail.com. Pwede nyo po akong email sa account na yan or pwede nyo po akong tawagan sa number 97106654. Maraming pong salamat. Meron din po kaming website, Bible Baptist Church hongkong.com. So pwede nyo po kaming puntahan doon at you can message us. Maraming salamat. Muli po tayong magkita-kita next time. Thank you for your time. May God bless you. Thank you. God bless. 經錯過我哋精彩嘅節目，而家上嚟呢個網址就可以訂閱晒我哋8大頻道，付費之後仲可以重溫晒所有精彩嘅節目。記得要訂閱我哋嘅 YouTube Channel 同埋讚好我哋嘅 Facebook 專頁啊！